Magandang gabi po sa inyong lahat. Isang bersikulo mula sa ating Ibanghelyo ngayon ang nakapukaw sa aking atensyon. Ito po yung sinabi ni Jesus sa kaniyang mga disipulo. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at maging inosente gaya ng mga kalapati. Sa una, parang kakaiba yata ito. Bakit gagamitin ni Jesus ang isang ahas bilang halimbawa? Hindi ba't ang ahas ay simbolo ng kasamaan? Ito po yung ibig sabihin ni Jesus. Hindi pinupuri ni Jesus ang kasamaan ng ahas. Ngunit pinupuri niya ang kahusayan nito. Ano ang kahusayan ng ahas na nakita ni Jesus? Alam ng ahas kung paano iwasan ang panganib. Ito ay alerto. Hindi ito kumikilos ng pabaya. Kasabay nito, sinabi sa atin ni Jesus na maging inosente gaya ng mga kalapati. Alam naman po natin, ang kalapati ay hindi naman umaatake. Hindi ito naghahangad ng paghihiganti. Ngunit ang kalapati ay sumisimbolo sa kadalisayan, sumisimbolo sa kahinahunan at kapayapaan. Sa madaling salita, sinabi ni Jesus, gamitin natin ang ating isip. Maging matalino, ngunit manatiling mabuti. Maging matalino, ngunit manatiling mabuti. Mga kapatid, ang mensaheng iyan ay lubhang mahalaga para sa atin ngayon. Nabubuhay tayo sa mundo kung saan ang impormasyon ay mas mabilis na lumalaganap sa katotohanan. Araw-araw, ang ating mga cellphone ay puno ng mga video, posts, at mensahe. Mapansin natin, ang ilan ay totoo. Ngunit ang ilan naman ay sadyang ginawa upang lituhin, pag-awayin, paghiwalayin ang mga tao. Ang isang matalinong Kristiyano ay hindi naniniwala sa lahat ng kaniyang nababasa. At naniniwala po ako, kayo ay matatalino. Hindi po ba? Hindi lang kayo basta-basta naniniwala sa iyong nababasa. Ano po ang dapat gawin? Dapat sinusuri natin kung ano ang katotohanan bago natin ibahagi ito. Dapat magtanong tayo, totoo ba ito? Makakatulong ba ito sa iba?
At mas mapalapit ba nito ang mga tao sa Diyos? Sana po, tandaan po natin, ito po ang dapat itanong muna natin bago natin i-share kung ano man ang ating nababasa o nakikita sa social media. Totoo ba ito? Makakatulong ba ito sa ibang tao? O mas mapapalapit ba ang tao sa Diyos? Mga kapatid, sa bansa ngayon, sa ating bansa, kailangan nating ng mas maraming Kristiyano na pinagsasama ang karunungan at kabutihan. Yan po ang kailangan natin ngayon. Pinagsasama ang karunungan at kabutihan. Ibig sabihin po, ang karunungan dapat ginagamit sa tama. Ginagamit para sa ikabubuti. Hindi lang sa sarili, kundi ikabubuti ng lahat. Kailangan natin ng mga pinunong sapat ang talino upang lutasin ang ating mga problema, lalo na ang problema ng ating bansa. At sapat ang katapatan upang hindi abusuhin ang kanilang mga kapangyarihan. Huwag abusuhin ang kanilang kapangyarihan. Kailangan din natin ng mga magulang na matalinong gumagabay sa kanilang mga anak. Ngunit hindi tumitigil sa pagmamahal sa kanila. Mas kailangan natin ng mga Katoliko na nakakaalam ng katotohanan ng kanilang pananampalataya. Ngunit nagsasalita ng katotohanan iyon ng may pagpapakumbaba, pag-ibig sa Diyos at patutong umibig sa kapwa. Amen.